Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at sumainyo po ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Actually po may mga nag-request po sa atin na gumawa daw tayo ng video about creation. Well, I'm not sure kung anong part ng creation yung nire-request niya na i-topic natin ano po. Pero kung ang nire-request po ninyo ay about sa creation ng ating mundo at ng ating mga unang magulang na sina Adan at Eva, pwede nyo pong i-check yan sa ating description box po, yung atin pong Genesis series. Ang Genesis series po ay naglalaman ng pagtalakay natin tungkol sa mga nakatagong kwento ng Genesis mula sa paglalang ng Earth hanggang kay Adan at Eva, hanggang sa paggawa ni Noe ng arko, hanggang sa Torre ni Babel, hanggang sa pagtawag ng Diyos kay Abraham. So, kompleto po yan. Yan po yung nilalaman ng ating Genesis series. At patuloy pa po yung madadagdagan sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Kung luluubin ng Panginoon gusto nga natin na matalakay sana lahat ng kasaysayan ng Biblia hanggang sa kahuli-hulihang aklat kung tayo po ay bibigyan pa ng Diyos ng buhay at lakas sa ating mga susunod na panahon. Pero kung ang halimbawa ang tinatanong naman itong nagtanong is yung creation na may kinalaman sa universe at sa iba pang mga planeta, yan po ang ating magiging paksa ngayon. Napakaganda po ng ating paksa ngayon mga kababayan. So, gaano katotoo yung sinasabi ng iba na ang mundo daw ay nag-i-exist sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog o yung tinatawag nating Big Bang. Kasi di ba yan ang paniniwala ng halos karamihan ng mga nag-aaral ng science ngayon Kaultimo yung mga kabataan natin sa eskwelahan talagang niyakap yung paniniwala ng Big Bang Pero tayo ng mga sumasampalataya sa salita ng Diyos, ano bang sinasabi ng Biblia tungkol dito sa Big Bang? At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pinanggalingan ng mga planeta? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa itsura ng kalawakan? At gaano ito kalaki? So, yan po ang ating pag-aaralan. So, sabi dito sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ano unang nilikha ng Diyos mga kababayan? Langit muna. Langit muna bago earth. At yung heavens na yan na tinutukoy sa Genesis 1:1, hindi po yan yung langit na nakikita natin ngayon kapag tumingala tayo, no po. Bakit? Kasi yung langit na nakikita natin pag tumingala tayo, yan po ay nilalang ng Diyos sa ikalawang araw ng creation, on the second day of creation. Pero itong langit na pag-uusapan natin is ito po yung langit na nilikha bago pa yung langit na nakikita natin. We will talk about the second heaven, the one that was created after the heaven of God and before the firmament o yung kalawakan na nakikita natin. We will call the second heaven as space or outer space. And during the first day of creation, yung space na yan ay isang napakadilim na kawalan. As in totally, wala pang kahit ano dyan sa space na yan or dyan sa heaven na yan. Subukan po ninyong patayin ang ilaw sa gabi at pumikit kayo. Yung kadiliman na nakikita ninyo pag nakapikit kayo, yan ang itsura ng heaven na nilikha ng Diyos sa Genesis 1:1 o yung second heaven. Isa lang siyang madilim na kawalan. At yung kawalan na yan o yung space na yan, nilalang po yan 6,000 years ago. Hindi million or billion of years mga kababayan. Kung naniniwala ka sa Biblia at i-compute mo ang chronology ng Biblia, hindi ka maniniwala na billion of years ang edad ng mundo kahit ng kalawakan. Well, sa ibang pagkakataon, tatalakayan natin yung sinasabing chronology para maugat natin bakit 6,000 years ang edad ng mundo. So, yung space na yan, yung langit na yan na sinasabi sa Genesis 1:1, o yung second heaven, sobrang lawak niyan. Billion and billions of light years ang lawak niyan. Pero yun nga lang, sobrang dilim. Kung makakabalik ka sa kalagayan ng unang panahon, para kang bulag. Wala kang makikitang anuman. Again we're not talking about the heaven of God, yung langit na kinalalagyan ng Diyos. Yung langit ng Diyos, isa din yun doon sa mga heaven na nakapaloob sa Genesis 1:1, but this is not what we're talking about. Hindi yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Kasi alam nyo, ang heaven, ang mga langit, tatlo yan
biblically speaking, mayroong tatlong langit. Pakinggan niyo sa ikalawang Korinto 12:2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas ng katawan, ewan ko, Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa ikatlong langit. So, mayroong tatlong langit. Yung ikatlong langit na siyang pinakamataas sa lahat ng langit, yun ang unang-unang ginawa ng Diyos. So, now we are dealing with the other heaven, the second one, yung outer space. Yung sinasabi ko na pag nandun ka, para kang nakapikit, wala kang makikitang kahit ano. Ano lang ang meron dun? Alam nyo mga kababayan kung ano lang meron dun sa second heaven na yon nung una dalawa lang Dalawa lang ang nandun. Time and space. Yun lang ang meron dun. Yung oras at yung area. Time and space are two intangible things or elements na presente nung time na yon. Pag sinabing intangible, meaning something that exists but cannot be touched. Kaya, alam nyo, hindi totoo na to see is to believe. Scientifically, mayroong mga bagay na tinatawag na intangible, gaya nitong time and space. Hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan. Pero you cannot deny their existence, tama? So there are two intangible elements, the ones that only exist nung gawin ng Diyos itong heaven na tinutukoy sa Genesis 1:1. Ngayon, ang ating question, ilang dimensyon meron dito sa space or dito sa second heaven? Ilang dimensyon o binubuo ito ng ilang dimensyon? Alam nyo, ang second heaven, meron yang tatlong dimensyon. Ano-ano yon? Meron itong width o luwang, meron itong haba or length, at meron din itong taas o height. Talinuhan nyo mga kababayan, medyo may halong science itong i-discuss natin kasi. Ngayon, walang sino mang tao sa mundo, whether scientist ka pa, or religious na tao ka pa, or atheist ka pa, ang makakatutol na ang heaven, o yung second heaven, o yung space, mayroong height. Walang makakatutol. That the second heaven has its own height. May sukat kung gaano kataas o kakapal ang second heaven. Sa palagay nyo, gaano kataas ang height ng second heaven? Kayo tatanungin ko mga kababayan. Siyempre, walang makakaalam. Kahit ako, di ko alam gaano kataas. Basta ang alam natin, hindi masusukat ang height ng second heaven o ng outer space. Hindi mo alam kung saan yan mag-uumpisa at hindi mo alam kung saan ang dulo niyan. Napakataas, walang makakasukat ng height niyan. Pero tanungin natin ng Biblia. Let's ask the Bible. Sa mata ng Diyos, gaano kakapal o kataas itong outer space o yung second heaven? Pakinggan ninyo. Isaiah 34:4. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog. At ang kalangit ay mababalumbong parang banig. Ang mga buntala ay malalaglag parang dahon ng igos sa panahon ng taglagas. Nakakita na kayo ng banig mga kababayan? Gaano kanipis ang banig? Mabuti nga basahin natin sa ibang salin yan, yung Isaiah 34:4. At ang lahat na natatanaw sa langit ay malilipol, at ang langit ay mababalumbong parang isang ikid, at ang buo nilang hukbo ay mawawala na parang dahong nalalanta sa puno ng ubas, gaya ng lantang dahon ng puno ng igos. Again, question. Gaano kanipis ang banig o ang balumbon? Manipis lang yun. Kaya nga nababalumbon Hindi mo naman pwedeng balumbunin yung isang bagay na kapal, napakahirap nun. Mahirap balumbunin yung isang bagay na sobrang kapal, tama? Sabi ng Biblia, darating ang araw na babalumbunin ng Diyos na parang ikid or parang banig ang mga langit. Ibig sabihin, kung makapal o sobrang taas ng tingin natin sa buong kalawakan o sa outer space, sa mata ng Diyos, manipis lang ito, mga kababayan. Parang banig lang na pwedeng balumbunin. Diba? O mga nagbabasa ng Biblia, mga scientist, mga ateista. Kung merong nakikinig dito ngayon, tutulan nyo ngayon yan. Na ang langit ay kasing nipis
ng isang banig sa mata ng Diyos. Kala natin napakakapal no? Pero biblically speaking, napakanipis niyan. At hindi lang biblically speaking, I'm talking also using science. Bakit? Alam nyo ba na mayroong isang dimensyon na hindi nakikita ang tao na pinaniniwalaan ng science? Science believe this, na mayroong isang dimensyon na hindi pa nakikita ng tao. Well, as a Bible believer, I believe Diyos lang ang nakakakita dun sa dimension na yon. Isang dimensyon na pinaniniwalaan ng mga siyentipiko kung saan ang itsura ng buong kalawakan ay parang banig sa nipis. Akala natin sobrang taas ng kalawakan, infinite ang height, pero sa mata ng Diyos, and also science believe about this, na manipis lang ito. Kasing nipis ng banig, kasing nipis ng scroll. Bakit pati mga scientists challenge ko? Kasi ang science naniniwala doon sa tinatawag na fourth dimension. Ang tawag nila dyan, fourth dimension, o yung tinatawag na space-time continuum. Isang dimensyon na pinaniniwalaan ng majority ng mga scientists at ng mga cosmologists, kung saan ang kalawakan o ang space daw ay parang isang tela sa nipis. Pakinggan ninyo. Dito sa isang article na inilimbag ng wonderpolis.com, sabi dito, if so, that's understandable. Something called a space-time continuum certainly sounds like it would be out of this world. In reality, though, it's far from science fiction. It's actually a theoretical scientific construct that could help explain the very fabric of our existence. The idea of a space-time continuum comes from the groundbreaking work of Albert Einstein. Through the process of developing his special and general theories of relativity, Einstein examined the laws of physics as they related to the speed of light. Einstein concluded that space and time, rather than separate and unrelated phenomena, are actually interwoven into a single continuum called space-time that spans multiple dimensions. So how many dimensions are there in the space-time continuum? The space-time continuum consists of 4 dimensions. The 3 dimensions of space, which are length, width, and height, or up, down, left, right, and forward, backward, depending upon how you wish to think of them. Plus the 4th dimension of time. Einstein's theories of relativity spurred other scientists to investigate the relationship between time and space. Does all this still seem a bit confusing? Don't worry if it does. The space-time continuum and Einstein's theories of relativity are advanced scientific ideas that even scientists sometimes have trouble grasping the meaning and significance of. Without going into confusing detail, let's take a look at a couple of interesting ideas that stem from the space-time continuum. One way of envisioning the space-time continuum is to think of a large piece of fabric, such as a sheet. Einstein realized that objects with mass, such as a person or planet Earth, create a distortion in space-time. Imagine placing a bowling ball in the middle of the sheet. The area around the bowling ball would be pressed down, creating a dimple in the sheet. These dimples represent curvatures in the fabric of the space-time continuum. Einstein identified these curves in the space-time continuum as gravity. Nakita nyo, mga kababayan? Scientific ba ang Biblia o hindi? Sige nga, mga nagsasabing hindi scientific ang Biblia, tutulan nyo ngayon. Hindi ninyo mababali yan. Dahil kapag yan pinasinungalingan ninyo, na ang buong kalawakan ay parang isang manipis na balumbon o parang isang manipis na banig na pwedeng ibalumbon, yan po ay scientific din. Pinatunayan yan o kumbaga pinaniwalaan yan ng karamihan ng mga scientists na nag-base sa theory ni Albert Einstein. Sige, baliin nyo ngayon yan. Dahil kapag yan pinasinungalingan nyo, itakwil nyo na rin si Einstein at yung kanyang relativity theory. At pag tinakwil nyo yan, maraming science ang masisira. Kasi bakit theory ang tawag dyan? Kasi kaya theory yan, kasi patuloy pang pinag-aaralan ng science Kaya theory. But in the Bible, it's already a reality. Nasa Biblia na yan. Ano sabi dun sa binasa nating artikulo?
One way of envisioning the space-time continuum is to think of a large piece of fabric such as a sheet. Einstein realized that objects with mass, such a person or planet Earth, create a distortion in time-space. Mamaya pag-uusapan ulit natin yan, mga kababayan. So ang sabi, ang fourth dimension daw na hindi nakikita ng ating mga mata ay parang fabric, parang tela. Meaning, sa fourth dimension, ang space ay parang tela or fabric. Nasa Biblia ba ito, mga kababayan? Isaiah 40:22. Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono dahil sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao ay tulad lang ng langgam. Ang langit ay inilaladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda na iniladlad upang matirahan. Nakita nyo? Kung ang outer space ay para lang isang banig na manipis sa Diyos, sa palagay nyo, gaano kalaki ang Diyos? Diba? Napakalaki niya. Napakalaki niya. Hindi natin alam kung gaano siya kalaki, but God is a very big God. Napakalaki ng Diyos. Kaya nga siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat eh. Ang hangin nasa dakot lang niya eh. At ang sabi, ang tingin niya sa atin, para lang tayong mga langgam. At ang buong kalawakan ay parang isang banig na pagdating ng araw ay titiklupin niya. Nakita niyo, mga kababayan? Makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So kung ang space or yung second heaven na ginawa ng Diyos sa Genesis 1:1 ay parang isang banig or fabric, sabi ng science, nangangahulugan lang that the universe itself is a solid matter. Tama? Yung tela, hindi naman yun gas eh. Hindi naman yun liquid eh. Fabric is a solid matter. The space or the second heaven mentioned in Genesis 1:1 meaning is a solid matter. Can you believe on that, mga kababayan? Naniniwala ba kayo doon? Kung titingnan mo ang space, kung titingnan mo yung space or yung kalawakan, para siyang isang blankong paligid na punong-puno ng hangin or gas. But biblically and scientifically speaking, that emptiness of space is actually a solid matter. Solid yan. Mamaya patutunayan natin na ang kalawakan ay isang solid na space. Mamamangha kayo sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Mamaya. So, pagkatapos lalangin ng Diyos itong space o yung second heaven na madilim, na parang banig, sabi ng Biblia, ang sumunod na nilikha ng Diyos is yung earth. Sabi diyan, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. So ano sumunod na nilikha after ng space or yung second heaven? Yung earth. But the question is, nasaan yung earth nung time na nilikha siya? Kasi napakalawak ng space na ginawa ng Diyos at sobrang dilim pa. So in which part of this space nilalang ng Diyos yung earth? Tuloy natin yung basa sa verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So dito sa Genesis 1:2, meron tayong tatlong elemento na makikita. Number 1 is yung earth. Number 2 is yung deep. Number 3 is yung waters. So pansinin muna natin yung salitang deep. Ang darkness, ayon sa nakasulat, the darkness was upon the face of the deep. Yun daw, kadiliman ay bumabalot sa mukha ng kalaliman o ng deep. Tanong, kalaliman ng ano? Kalaliman ng pag-iisip? Kalaliman ng gabi? Kalaliman ng lupa? Ano? Kalaliman ng hangin? Ano? Kalaliman ng ano? Kasi sabi, yung kadiliman bumabalot sa mukha ng kalaliman. So, kalaliman ng ano? So, para malaman natin kung anong kalaliman yan, tingnan natin sa Hebrew translation ng Genesis 1:2. Ang salitang Hebreo na ginamit dyan sa Genesis 1:2, sa salitang deep ay tehom. Tehom. Ibig sabihin, kalaliman ng tubig.
So doon sa space na ginawa ng Diyos, mayroong isang kalaliman ng tubig. A huge mass of water. Imagine yourself, mga kababayan, imagine yourself na nasa ilalim kayo ng dagat sa gitna ng gabi. Madilim. Wala kang makita. So, yan ang itsura ng body of water. Yan ang itsura ng kalaliman ng body of water na inilagay ng Diyos sa space o dun sa fabric ng space, doon sa banig ng space. Sa loob nun, sa gitna ng body of water na yon, doon ginawa ng Diyos ang lupa o ang earth. Tanong, anong itsura ng lupa o ng earth na ginawa ng Diyos doon sa gitna ng kalaliman ng tubig? Anong itsura ng earth na yon na ginawa niya doon sa gitna ng kalaliman ng tubig? Sabi ng Biblia, walang anyo at walang laman. O, ano itsura, mga kabayan? Aba, malay ko, wala ngang anyo eh. Ha? Buti pa yung abakang ginulo ng 10 matching eh. Kahit magulo yun, at least may itsura yun. May shape. Eh, ito, wala talagang anyo. So imagine, how can you differentiate a thing without form? Sige nga. May makakapag-isip ba sa inyo kung anong shape ng isang bagay na walang anyo? Posible ba yun, mga kababayan? Pakinggan ninyo, Hebreo 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao nung una ay tumanggap ng patotoo. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanglibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ano sabi ng Biblia? Yun daw sanlibutan, itong earth. Nag-umpisa yan sa mga bagay na hindi nakikita. Ulitin natin yung basa. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Yung bang earth natin ngayon nakikita? Nakikita yan. Alam nga natin itsura niyan eh. Pero nung unang panahon pala, ang earth nag-umpisa bilang isang bagay na hindi nakikita. Nakita nyo? Ang earth nag-umpisa bilang isang bagay na hindi nakikita. O, mag-isip kayo ngayon ng elementong nandyan pero hindi nakikita. Magbibigay ako halimbawa. Yung gas. Yung bang gas nakikita? Hindi nakikita ang gas. But we cannot deny na mayroong gas particle na nag-i-exist. Tama? Ngayon, bago tayo magpatuloy, basahin muna natin itong isinulat ni Apostol Pedro sa kanyang ebanghelyo. No? Sabi ni Apostol Pedro, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Napansin nyo ba yun, mga kababayan? Ulitin nga natin. Sinasadya nilang hindi pansinin ng katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Ano? Ano sabi, mga kababayan? Sa pamamagitan daw ng anong materyales ginawa ang mundo o ang lupa? Sa pamamagitan ng tubig. So ito palang mundong tinitirhan natin ngayon ay gawa sa tubig. Teka, mukhang may contradiction dun ah. Ano contradiction dun? Kasi ang tubig nakikita eh. Bakit sabi ni Pablo kanina, ang sanlibutan ay mula sa mga bagay na hindi nakikita? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Contradiction yun. Hindi po. Alam niyo kung bakit. Sa ilalim ng tubig, meron tayong mga gas particles. Naniniwala kayo, mga kababayan? Ako kala ko dati ang tubig puro liquid matter lang eh. Hindi pala eh. Ang tubig po ay gawa sa billion and billion of gas particles. Kaya nga ang symbol ng tubig sa chemistry is H2O. Ibig sabihin, ang tubig ay may komposisyon ng oxygen at hydrogen gas. So, dyan sa oxygen at hydrogen gas na yan,
na nasa tubig, nilalang ng Diyos ang lupa. Ang mundo nilikha sa pamamagitan ng tubig. But the composition of water is actually gas. So tama na ang mundo nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. So to summarize mga kababayan, doon sa space na parang banig, naglagay ang Diyos ng isang malaking body of water. Alam niyo kung ano ginawa ng Diyos? Yung kalaliman ng body of water, pinaikot ng Diyos yun eh. Pinaikot ng Diyos yung ilalim ng tubig. Pinaikot niya pati yung mga gas particles na nandun. At dahil sa mabilis na pag-ikot ng mga gas particle doon sa gitna ng tubig na yon, syempre pag ang tubig pinaikot mo ng napakalakas, Diyos ang nagpaikot magkakaroon ngayon ng current, ng water current. At kapag may current, anong susunod na magkakaroon? Magkakaroon ng power o ng kuryente. So sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nakagawa ang Diyos ng isang current doon sa gitna ng tubig, at yung tubig na yon na pinaikot niya at nag-produce ng current, nag-produce yun ng electricity, ng power. At yung power na yon, binalot ng Diyos yun. Binalot ng Diyos ng mga alabok o ng mga alikabok. Bakit? Para ma-maintain or ma-conserve yung power, yung na-produce na power. Parang parang flywheel. Nakakita na kayo ng flywheel? Yung flywheel, ginagamit yon para ma-conserve yung supply of energy, para matipid yung energy, yung supply of energy. So ulitin natin, yung tubig pinaikot ng Diyos hanggang sa mag-produce ng current. And from that current, nagkaroon ng collision ng hydrogen gas at atomic particles ng oxygen. At itong collision na ito, dahil dun sa malakas na current, yung collision na yon, nag-produce yun ng electric charge. So nung may electric charge na, ginather ng Diyos yung mga dust para balutin yung electric charge, para balutin yung electric charge dun sa spinning current, dun sa umiikot na current, para magmistulang flywheel na magko-conserve dun sa electric power. Kaya nga kita nyo mga kababayan, di kayo nagtataka, ang mundo umiikot sa kanyang axis. Ang mundo umiikot sa kanyang axis, hindi dahil para lang, umikot sa araw, hindi. Umiikot ang mundo sa kanyang axis because mayroong umiikot na enerhiya sa loob nito. Nakita nyo? Yung kuryente o yung enerhiya na nabuo doon sa current na ginawa ng Diyos, nakaimbak yon sa kaloob-looban ng mundo doon sa Earth's core. At yon ang nagbibigay ng magnetic shield or magnetic force sa ating mundo para magsilbing shield laban sa mga mapaminsalang mga elemento sa kalawakan. So yung Earth core, yan po ang nagsisilbing resistor or conductor ng electricity ng mundo. Para hindi mabilis yung ikot ng electricity, mayroong conductor sa loob. Yun nga yung Earth core. Nakita nyo? At alam nyo ba mga kababayan, ayon sa science, mayroong tinatayang 130 billion amperes ng kuryente ang nakaimbak sa core ng Earth 6,000 years ago. That's a huge amount of electricity talaga mga kababayan. Napakalaking electricity nun. 130 billion amperes ng kuryente ang nakaimbak sa core ng Earth 6,000 years ago. Ang problema ayon sa mga scientists, yung 130 billion of amperes na nakaimbak sa core ng Earth, nagdi-decrease yun ng kalahati every 2 years. So darating talaga yung time na pag naubos yun, na nag-decrease yun every 2 years, katapusan na ng mundong ito. During that time, darating na si Kristo. So ano ibig sabihin nito? Yung 130 billion amperes ng kuryente na nasa earth crust na binuo ng Diyos since the foundation of the earth, sapat yun hanggang sa time na dumating si Kristo. Nakita nyo mga kababayan? Kaya tama lang na noong time na gawin ng mundo, wala pang anyo Bakit? Kasi raw material pa lang ang mundo noon, water and gas. Nagkaanyo lang ang mundo nung pagsama-samahin ng Diyos ang liquid, gas at solid particles. Ano yung solid particle? Yung dust. Pinagsama ng Diyos ang gas
solid and liquid particles para magkaroon ng shape ang mundo natin. Nakita nyo? So, nung time na hindi pa ganap na buo ang mundo, wala pang shape. Kumbaga, raw material pa lang. Wala pang anyot, wala pang laman. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At sa isang iglap, nagkaroon ng liwanag sa buong space. Pati yung loob ng tubig, nagliwanag yun. Tanong, saan galing yung liwanag na yun? Wala pa namang araw at mga bituin noong time na yun. Alam nyo kung saan galing? Pakinggan ninyo. Awit 104 verse 1 and 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. O Panginoon kong Diyos, ikaw ay totoong dakila. Ikaw ay nabibihisan ng karangalan at kamahalan na siyang nagbabalot sa iyo ng liwanag na parang bihisan, na siyang nag-uunat ng mga langit na parang tabing. Saan galing yung liwanag ng creation, mga kababayan? Nung iunat ng Diyos ang kalangitan na parang banig o parang tabing, yung liwanag na yun, galing yun sa Diyos. At sabi ng Diyos, maghiwalay ang liwanag at dilim. Pero teka, paano mangyayari yun? Paano maghihiwalay ang liwanag at dilim, gayong wala pang araw at buwan para maghiwalay ng liwanag at dilim? Sa palagay nyo, mga kababayan, paano nangyari yun? Balik tayo dun sa body of water na nilikha ng Diyos sa space. Yung body of water na yun, sa palagay nyo, saan galing yun, mga kababayan? Yun po ay mga tubig sa kalawakan na inipo ng Diyos, kinumpress ng Diyos. Pag sinabing kinumpress, there is a gravitational pull. Hindi mo naman makukompress ang isang bagay kung walang gravitational pull eh. So God, by means of gravity, compress all the waters in the universe during that period hanggang sa makabuo siya ng isang ball of water. So the deep that we're talking right now, na binabalot ng kadiliman, this is a ball of water. Isang napakalaking ball of water na kayang maglaman ng million and million of galaxy. Ganong kalaki yung ball of water o yung kalaliman na ginawa ng Diyos. Napakalaki. At doon sa loob ng body of water na yun, sa gitna nun, nilalang ng Diyos ang mundo natin. Mamaya papatunayan natin yan, mga kapatid, na ang mundo ay nilikha sa bandang gitna ng tubig na yun. So binanggit natin kanina na itong body of water na ito ay napakalaki. Kayang maglaman ng billions and billions of galaxy. So dahil sa laki nito, we can say that this ball of water, ball kasi kinumpress eh. Hindi naman sinabi na yung buong kalangitan is nakalubog sa tubig, hindi. Walang ganong nakasulat. Dahil sa laki nito, we can say that this ball of water ay nagtataglay ng napakabigat na mass. This ball of water, since it can consist billions of galaxies, therefore, it has its own mass. May bigat ito. May timbang ito. At dahil sa bigat nitong ball of water na to, yung fabric o yung space na kanyang kinalalagyan, nagka-curve. Nagkaroon ng lubog. Kung nakakita na kayo ng trampoline, sino sa inyo nakakita ng trampoline? Kumbaga sa trampoline, lumubog yung fabric. Bakit? Kasi may nakapatong na isang mabigat na bagay eh. Tama? So dito makikita natin na dahil doon sa mass o doon sa bigat ng body of water na yon, yung fabric ng universe nagkaroon ng curve, ng paglubog sa gitna o dun sa kinalalagyan nung body of water. And it explain kung bakit malakas ang gravity doon sa part na yon. Kasi alam nyo, sa gitna ng ball of water na yan, diyan umusbong yung kalawakan na nakikita natin ngayon na kinalalagyan ng mga planeta, ng mga bituin, diyan yan galing. So it explain why in our space, dito sa ating kalawakan, is may gravity. Nakuha nyo? Very scientific ang Biblia eh. I-analyze mo lang eh. I-analyze mo lang talaga. Isipin mo lang, even the slightest or the smallest detail ng Biblia, i-analyze mo lang, makikita mo, matutuklasan mo ang kadakilaan at ang karunungan ng Diyos eh. So dahil spherical yung form of water na yon, pabilog, posible na mapaghiwalay ng Diyos ang liwanag at dilim kahit wala pang araw. Parang mundo.
Bakit magkahiwalay ang liwanag at dilim? Kasi pabilog ang mundo eh. Kumbaga, hindi lahat naaarawan eh. Hindi sabay-sabay naaarawan eh. So, in this sense, makikita natin na yung ball of water is pabilog din. Bakit? Kasi napaghiwalay ng Diyos ang liwanag at dilim eh. Ganitong-ganito yung design ng Diyos nung likhain niya yung solar system. Kaya nga bilog ang mundo para mapaghiwalay ng Diyos ang umaga at gabi. Therefore, kung napaghiwalay ng Diyos ang liwanag at dilim nung first day of creation, it simply means that the body of water na pinag-uusapan natin ay isang spherical or pabilog na group of water. Nakuha nyo mga kababayan? Ayan. Hindi ko kayo kinukumbinse. Ito hindi doktrina ito mga kababayan. I'm just sharing what I discovered by reading the Bible. Hindi ito doktrina. Nasa inyo kung maniniwala kayo hindi. But I'm just sharing what I studied by reading the Bible. By reading the Bible between the lines. By analyzing every words, mga kababayan. So sabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. So doon sa gitna ng body of water na yun, gumawa ang Diyos ng isang space na ang tawag ay firmament. Tatanungin ko kayo mga kababayan, ano pagkakaintindi nyo pag sinabing firmament? Well, the word firmament comes from a Latin word na firmamentum o solid. Kaya nga, dun galing yung salitang firm eh. Ibig sabihin, not soft or yielding when pressed. Comparatively solid, hard, stiff or rigid, firm ground, firm texture, securely fixed in place. So, yung firmament or yung space na lilikha ng Diyos doon sa gitna ng tubig, hindi yun basta-basta space lang, Hindi yun isang basta-basta blankong lugar lang. Yun po ay isang solid space. Bakit solid? Kasi sa wikang Hebreo, ang ginamit nga na salita dyan is rakia eh. Rakia. Rakia. Ibig sabihin, extended surface, solid, expanse, firmament, according to Brown Driver Briggs. Alam nyo, nakakamangha ito mga kababayan, Yung firmament na naghihiwalay ng water above at water below, that is a solid element. At ito po yung isa nating biblical evidence to prove na ang space ay isang intangible pero solid material na Diyos lang nakakakita. Bakit solid material? I remember yung sinabi ng Biblia, ang langit ay parang banig, parang scroll na nakalatag na darating ang araw titiklupin ng Diyos. Na ang sabi naman ni Albert Einstein sa kanyang relativity theory, ang kalawakan daw ay talagang parang fabric. So, meaning, ang kalawakan ay solid material. It is a fabric. Tama. Yung fabric, di naman yun liquid, di naman yun gas. So, solid yun. Ngayon, biblical ba to mga kababayan? Biblical yan. Scientific ba yan? Scientific yan mga kababayan. So, doon sa gitna ng body of water na yun na inipo ng Diyos, inilagay ng Diyos ang ating mundo doon sa gitna. Now, is there a biblical evidence to prove that Big Bang Theory is incorrect or wrong? Yes. Kasi sabi sa Big Bang, ang mundo daw ay nasa isang lugar sa universe na hindi malaman kung saan direksyon. Walang nakakaalam kung saan particular sa universe nandun ang mundo. Pero dito sa Biblia, nakita natin na ang mundo ay sumulpot sa gitna ng tubig. Doon sa gitna ng body of water, nung kalaliman. So kung ang Diyos ay gumawa ng firmament doon sa gitna ng tubig na yon, at doon sa firmament na yon sumulpot ang mundo, meaning posible na tayo ay nasa sentro ng kalawakan. Basahin nyo Biblia mga kababayan, di ako nag-iimbento. Nakasulat yan eh. Ang mundo ginawa sa gitna ng kalaliman, ng tubig. Meaning, kung doon sa gitna ng tubig umusbong o lumawak, nag-expand yung firmament o yung space na kinalalagyan ng mga planeta, meaning nasa gitna tayo. Tayo ay nasa espesyal na lugar sa kalawakan. Hindi tayo basta-basta kung saan lang. Ang mundo ay more or less nasa gitna ng kalaliman o ng deep kung saan gumawa ang Diyos ng firmament.
Pinapakita lamang na ang mundo ng mga tao ay nakalagay sa isang espesyal na bahagi ng kalawakan. Napaka-espesyal ng mga tao sa Diyos, in short. Nasa sentro tayo eh. Kaya ang mga mata ng Diyos talagang nakatingin sa atin eh. So, nung maglagay ang Diyos ng firmament or space sa pagitan ng mundo at ng body of water na pinanggalingan natin, unti-unting inilayo ng Diyos yung water above para mag-expand yung firmament. At habang papalayo yung water above, may mga residue ng tubig na naiwan dun sa firmament. Ito, napaka-interesting nito mga kababayan. Di ba sabi ng Diyos, maghiwalay ang water above at water below. At para maghiwalay sila, kailangan magkaroon ng firmament sa gitna. At yung firmament sa gitna, yun nga yung ating nakikitang space. So kung lumalawak itong firmament, meaning lumalayo yung water above. Tama? Ito isang interesting na natuklasan ko dyan mga kababayan eh. Habang lumalayo yung water above, nag-iiwan siya ng mga tipak-tipak ng tubig sa firmament. May mga residue ng water na naiwan dito sa firmament habang papalayo yung water above. At itong mga body of water na ito, itong mga residue ng tubig na ito na naiwan sa firmament, ang naging raw material ng Diyos para likhain ang mga planeta, ang mga bituin, at ang iba pang mga heavenly bodies. So ang mundo, ang mga bituin at lahat ng mga planeta sa kalawakan, they were created in water. Tubig din ang raw material ng Diyos sa paglikha sa kanila. So ginawa ng Diyos ang mga tubig na ito na katulad ng ating mundo. Gaya ng ginawa ng Diyos sa earth, itong mga residue ng water, itong mga tipak-tipak ng water na ito, pinaikot niya rin yan, yung mga bodies of water na rin yan, para makabuo ng electric current at mag-combine sa dust, mag-combine sa liquid, gas, and solid hanggang sa makabuo ng isang ganap na planeta na katulad ng earth. Nakita nyo? Ano katunayan na ganun nga ang nangyari? Tingnan nyo sa science. Lahat ng planeta sa kalawakan may kanya-kanyang electromagnetic tulad ng earth. May kanya-kanyang core na nagsisilbing conductor ng electric current na nagpo-produce ng electromagnetic force. Parehong-pareho sa mundo natin eh. Lahat hugis bilog, lahat umiikot sa sarili niyang axis. Ano katunayan? Sabi ng science, everything in the universe is spinning. Spinning planets and their spinning moons orbit around spinning stars which orbit spinning galaxies. It's spinning all the way down. Consider that fiery ball in the sky, the sun. Like all stars, our sun rotates on its axis. Kita nyo? Iisa ang paggawa ng Diyos sa lahat ng mga planeta eh. Nakita nyo mga kababayan? Ngayon, itong isang nakakamanghang na obserbahan ko sa mga sinabi ng Biblia. Kung may water above na nasa ibabaw ng firmament o ng outer ng space na nakikita natin, lumalabas na itong kalawakang nakikita natin kung saan marami tayong nakikitang mga planeta, mga bituin, yung naaabot ng telescope, yung nakikita ng telescope na yan, may boundary yan mga kababayan. May boundary. Sino? Naisip niyo ba yun? Sa lawak ng kalawakan, may boundary po yan. At beyond that boundary, nandun yung waters above. Do you believe on that? May boundary ang outer space. That's biblical. At ultimo mga scientist na hindi ateista, they believe na may hangganan ang outer space. May edge. Nakita nyo? Baka may magtanong sa akin. Pero teka, Brad, kung totoo yung sinasabi mo, eto tanong ko. Papaanong nakarating sa mundo yung liwanag ng mga bituin? Lahat alam natin na it will take thousands and thousands of years bago makapag-travel ang liwanag ng bituin from different galaxies papunta sa galaxy natin. Kung totoo na 6,000 years lang ang mundo, papaanong nakarating ang liwanag ng bituin sa atin in just 6,000 years? Yan, posibleng may magtanong yan. At yan, aminado naman ako, magandang tanong yan mga kababayan. Tanong ko rin yan nung una eh.
Pero ano paliwanag ng Biblia dyan na hindi kayang tutulan ng kahit sinong scientist? Ito hindi kayang tutulan ng kahit sinong scientist to. Pakinggan ninyo mga kababayan. Isaiah 44:24. Thus saith the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Ano sabi ng Biblia? I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone. Ano ibig sabihin ng stretcheth forth? Binabatak, hinihila. Mula sa wikang Hebreo na nautaw o to stretch or to spread out, by implication to bend away. So paglipas ng panahon, patuloy na binabaltak o ini-stretch ng Diyos ang kalawakan for thousands of years. Dahil sa pag-stretch ng kalawakan, lumalayo ng lumalayo ang distansya ng mga bituin sa ating mundo. Nakita nyo? Palayo ng palayo ang mga stars sa ating mundo habang ini-stretch ng Diyos ang kalawakan. Even until now, God is still stretching the universe. Binabaltak ng Diyos. At mamaya malalaman nyo kung bakit niya binabaltak. So kung binabaltak ng Diyos, palayo rin ng palayo yung boundary ng outer space. Palayo ng palayo yung waters above. Nakita nyo? Bakit nga ba niya binabaltak? Ito yan mga kapatid. Nabanggit ko kanina, yung energy na nasa loob ng Earth's core, nagpuproduce yan ng electromagnetic shield sa ating mundo. Yung electromagnetic shield na yon ang nagsisilbing protection natin laban sa radiation ng mga stars like the sun at yung iba pang mga stars. May mga radiation yan. So, to protect the earth, mayroong electromagnetic shield na tinatawag. So, nung time na yon na ang mga bituin ay malapit pa sa earth, malakas ang electromagnetic shield ng mundo. We have 130 billion amperes of electricity in the core that produce electromagnetic force. Napakalakas. Kaya hindi naaapektuhan ng mundo even na malalapit ang mga stars sa atin. Because we have a very powerful shield. So habang tumatagal, nagdi-decay o nadi-degrade yung shield na yon. It decreases half every 2 years. So kailangan baltakin ng Diyos ang kalawakan para lumayo yung mga stars at huwag tayong masyadong maapektuhan habang nagdi-decrease yung electromagnetic shield ng mundo. Nakita nyo? Napakatalino ng Diyos, di ba? Very biblical, very scientific. Napakatalino ng Panginoong Diyos. At yan pinatunayan niya ng science, mga kababayan. Pakinggan ninyo sa isang artikulo na isinulat ng NASA. Before the Hubble telescope was launched, there was a huge uncertainty over the expansion rate of the universe. This value is needed to calculate the age of the universe, estimates its evolution over billions of years, and understand the forces driving it. At first, astronomers were delighted to narrow the expansion estimate to 10% accuracy. Now, with a lot of perseverance and precise observation, they are approaching 1% accuracy. In 1929, Edwin Hubble provided the first observational evidence for the universe having a finite age. Using the largest telescope of the time, he discovered that the more distant a galaxy is from us, the faster it appears to be receding into space. This means that the universe is expanding uniformly in all directions. Hubble noted that the light from faraway galaxies appeared to be stretched to longer wavelengths or reddened, a phenomenon called redshifts. Nakita nyo? Ultimo science, kinumpirma nila na ang universe is nag-i-stretch. So ano ibig sabihin nito? Bago pa natuklasan ng Hubble Space Telescope, matagal na palang nakasulat sa Biblia yung karunungan na yon. Diba? May mga natutunan ba kayo mga kababayan? Ang Biblia at ang tunay na siyensya hindi magkalaban yan. In fact, the Bible itself is very scientific. Nung sabihin ng Diyos kay Adan at kay Eva, inyong kalatan ang lupa at supilin. Subdue the earth. Govern the earth. How can you govern the earth without knowing it?
How can you govern a child without knowing the background of the child? So how can Adam govern the earth or subdue the earth without knowing the earth? So pumapasok doon yung study of the earth, the study of the life in the earth. Pumapasok ngayon yung science. Nakita nyo? Very scientific ang Biblia. So, yan po mga kababayan. So, I think medyo marami na tayong na-discuss. Marami pa sana akong gustong sabihin, pero ito na lang muna. At hanggang dito na lang po muna tayo. Sana marami kayong natutunan, ano po. At kung oo ang sagot nyo, huwag nyong kalimutang magpasalamat sa Diyos dahil sa mga aral na natutunan ninyo. Alam nyo, totoong may Diyos. Napakalaki ng Diyos. Di ko nga ma-imagine kung gaano siya kalaki. May Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakalaki niya na humahawak ng ating buhay, ng ating kapaligiran at lahat ng mga bagay-bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Kanya. Lagi kayong dumalangin at lumapit sa Kanya. Kahit ganun siya kadakila at kalaki, mapagmahal siya sa atin. At nakasentro sa atin ang Kanyang paningin, mga kababayan. So hanggang sa susunod, magandang araw po sa inyo.